Welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Good evening po sa inyong lahat. Welcome back to Silver Lining, where we explore God's Word and its impact on our daily lives. Ako po si Silver. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang sinulat ng half-brother ni Jesus na si James. Nasabi ko po sa past nating episode na Reaching the Hardened Heart na dati hindi naniniwala si James kay Jesus, pero sa huli naging matatag siya sa pananampalataya pagkatapos na ma-witness ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus at naging isang leader, naging isang malakas na haligi sa early church sa Jerusalem. Bago tayo mag-dive in, bigyan ko muna kayo ng konting background. Ang Book of James, obviously, ay isinulat ni James. Ang liham na ito ay para sa mga Christian Jews na nagkalat sa iba't ibang rehiyon dahil sa persecution. Ang mga mananampalatayang ito ay yung mga tumanggap na ang Panginoong Jesus ay ang Mesayas. Pero sila, yung mga nag-i-struggle na ipamuhay ang kanilang pananampalataya sa praktikal na paraan. Pamilyar sila sa mga Jewish teachings. Ngunit ang ilan ay nahulog sa trap sa kaisipan na sapat na ang paniniwala sa Diyos at hindi na kailangan itong ipakita pa sa gawa. Familiar ba kayo sa mga ganitong pag-iisip? May kakilala ba kayong ganito ang kaisipan? Ang sulat ni James ay para sa kanila. Nasabi ko noon na lumaki ako sa hindi relihiyosong mga magulang. Bago na born again ang aking tatay, ganito siya noon mag-isip. Mabuti nilang binago siya ni Lord bago pumanaw. Ang James 2, verse 19 ay parte sa context ng verse 14 to 26 kung saan itinuro ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hinahamon niya ang mga mananampalataya na nagsasabing may pananampalataya ngunit hindi ipinamumuhay ang mga katuruan sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal, sa kanilang obedience, at sa mga good deeds. Pagkatapos siyang sabihin ng mga sermon at mga example para mas maintindihan ng mga Christian Jews, ito na ang verse 19. Sabi doon, "You surely believe there is only one God. That's fine. Even demons believe this, and it makes them shake with fear." Intindihin niyo ito. Si James ay nakikipag-ugnayan sa mga grupo ng mga Kristiyano na nagkiklaim na sila ay may pananampalataya ngunit kulang sa pagsunod at action. Dito sa verse na ito, hindi niya sinasabing ang mga mabubuting gawa ay ang magliligtas sa atin dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw ito sa Ephesians 2, verses 8 to 9. Ang sinasabi ni James ay na ang tunay na pananampalataya ay natural na magbubunga ng mabubuting gawa. Dito sa verse 19, James is confronting people who think that just believing in God is enough. Itinuturo niya na naniniwala rin ang demonyo sa existence ng Diyos. Nanginginig pa nga sila sa takot dahil nagre-rebelde sila sa Kanya. Naniniwala ang mga demonyo sa Diyos, pero hindi ito nangangahulugan na sila ay sumusunod sa Diyos. Pag-isipan niyo ito ng sandali. Kinikilala ng demonyo ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos, ngunit nananatili sila sa pagre-rebelde at di pagsunod sa Diyos. This means that faith isn't just about knowing, it's about living what we believe. Itinuro rin ito ni Jesus mismo. Sabi niya doon sa Matthew 7:21 to 23, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Hindi sapat na tawagin siyang Lord, Lord. Obedience matters. Maraming tao ang nagkiklaim na naniniwala sila kay Jesus, pero tulad ng demonyo,
hindi sila sumusunod sa pagpapasakop sa kagustuhan at ninanais ng Diyos. Konektado ito sa James 2:19 na ang nagsasabi ng I believe in God ay meaningless kung ang belief na yon doesn't lead to a transformed life. Ito rin ay related sa turo ni Jesus sa parable of the two sons sa Matthew 21:28-32. Ito ay tungkol sa kwento tungkol sa father who asked his two sons na magtrabaho sa kanyang vineyard. Yung unang anak said, "No," but later, nag-obey. Yung second son said yes, pero hindi nagpunta. Tinanong ni Jesus, which son did the will of his father? Ang sagot, the one who obeyed, not the one who said the right words. Again, konektado ito sa James 2:19. Just saying we believe isn't enough. Our actions reveal our true faith. Let me share you a true story na nagbibigay buhay sa verse natin ngayong gabi. Meron akong kaibigan na dati ang galing-galing mag-quote ng scripture fluently. Lagi siyang nag-church every Sunday, nagsaserve in ministries, at kung pakikinggan mo siya, he is very knowledgeable about the Bible. Pero, nung dumating na ang pagsubok, hindi na consistent ang kanyang mga actions sa kanyang mga sinasabi. He struggled with unforgiveness. He held grudges, and he allowed pride to keep him from reconciling broken relationships. Isang araw, sinabi ko sa kanya, alam mo naman lahat ang salita ng Diyos tungkol sa mga pinagdadaanan mo. Bakit hindi mo i-apply sa buhay mo? Tinanong ko siya ulit, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, bakit hirap na hirap kang i-apply ito sa sarili mo? Ang pag-uusap namin yon ay eye-opening experience para sa aming dalawa. Tinamaan din po ako sa sinabi ko. Ipinaalala sa akin that knowing about God ay hindi pareho sa walking with Him. Ako rin ay madalas na nakakalimot sa alam ko na. Kaya mas lalo akong humingi ng tulong sa Diyos dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang about memorizing verses. It is about letting those verses shape us. So, ano ang mga lessons from James 2:19? Maaring alam nyo na ito pero kailangan ulit nating mapaalalahanan. Ito ang mga paalala. Ang mga pananampalatayang walang bungang magagandang gawa ay walang laman. Faith without action is empty. Kung ang pananampalataya sa Diyos ay hindi magli-lead sa atin to obedience at ang obedience ay hindi magli-lead sa transformation, then wala itong pagkakaiba sa belief ng demonyo. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay magbabago sa atin. Kung tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, magre-reflect ito sa ating actions, sa ating pananalita, at sa ating mga desisyon sa buhay. Pangatlo, kung may takot ka sa Diyos, hindi ito pareho sa pagsuko o magpasakop sa Diyos. Ang mga demonyo ay takot sa Diyos dahil alam nila ang power ng Diyos. Pero ayaw nilang mag-submit, ayaw nilang sumunod, ayaw nilang magpasakop. Tuloy pa rin sila sa pagre-rebelde nila. Ito ang tanong, do we truly submit to God or do we just acknowledge Him without letting Him change us? Kung interesado ka na mag-submit sa Diyos, ito ang mga practical na applications. Pero bago ang lahat, siguraduhin mong tunay mong ina-acknowledge si Jesus bilang Messiah, ang Diyos na tagapagligtas, na tinatanggap mo siya bilang Diyos at handa kang sumunod sa Kanya. Para makasiguro tayo na tunay mo ngang tinanggap na ang ating Panginoon, mag-pray tayo. Sumunod kayo sa akin. Ama naming makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang isuko ang aming buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Iligtas mo po ako
tinatanggap ko po ang iyong anak na si Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan at salamat sa aking kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taus-puso niyong sinabi sa Diyos ang panalangin, tinanggap ng Panginoon ang iyong panalangin at ngayon, ito na ang iyong gagawin. Ipamuhay mo ang iyong pananampalataya daily. Hindi lang ito about just saying you believe in Jesus. Tanungin mo ang iyong sarili. Does my life reflect His teachings? Ipakita mo ang bunga ng pagbabago na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ipakita ang love, ang patience, ang obedience, and kindness sa iyong mga actions. Ang pananampalataya ay hindi passive. Kapag sinabi ng Diyos na magpatawad, magpatawad ka. Kapag sinabi ng Diyos na maglingkod ka, maglingkod ka. At kung sinabi ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya in hard times, act on it. Huwag gayahin ang demonyo. Importante ang obedience over mere belief. Tandaan niyo po yun. And then, move from knowledge to transformation. Spend time in prayer and reading the scripture. Pero huwag kayong tumigil doon. Ipagpatuloy na sumunod sa mga utos at turo niya. I-apply ang mga natutunan mo and let God's truth shape your character, your decisions, and how you treat others. Kung tumagos sa iyong puso ang mensahe ngayong gabi, here's a challenge. Take one step of faith in action. Siguro, meron kang hindi napapatawad, patawarin mo na siya. Kung may humingi sa iyo ng tulong, tulungan mo siya. Tutunan ang maging familiar sa gabay ng Diyos. Amen po ba? Kung na-encourage po kayo sa mensahe ngayong gabi, pa-share. Baka merong kailangang makarinig nito. Someone who needs hope. Let's build a community of faith together sa pamamagitan po ng ating programa. I-share at makinig sa kabuuan ng episode. At mag-subscribe na rin po kayo. Kung meron po kayong prayer request o katanungan, message niyo lang po ako. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, I don't just want to believe. I want to follow you, obey you, and live for you. Let my faith be more than words. Change my heart, guide my actions, and help me reflect your love in everything I do. This is the desire of my heart. Thank you, Lord. All this I pray in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. If this message spoke to you, share it with someone who needs encouragement. Laging tandaan, let's not just believe in God, let's live for Him. Salamat po muli. Ako po muli si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless, remain steadfast in your faith, and Shalom.